Logo ng masa, March 2026, survey, hypothetical 2028 presidential and vice presidential tandem. Ang undecided, 15% lang. So, kukunti. Kahit idagdag mo pa, ang undecided sa Manila, 15%, 38 lang sila. Yung undecided, idagdag mo pa sa tandem ni Sara Marcos, talo pa rin sa Metro Manila. 6 na buwang pagdiban. Sabi niya, unang-una, magkakaroon ng change of leadership sa Senado. Pangalawa, mayroon kaming impending conversion ng Senate into an impeachment court. Mabibigat po na rason yan. Trabaho yan, kaya kailangang gampanan ko yan. Pangatlo, nahiya na ako. Sige. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ng Legazpi Province of Albay, Bicol Region, Philippines to the world. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kababayan, sa latest survey ng Okta Research, talo na po. Talo na si Sara. Dire-diretso na to. Logo ng masa, March 2026, survey, hypothetical 2028 presidential and vice presidential tandem. Anong sabi diyan? 44%. Robredo Tulfo. Nag-combine yung mga Tulfonatics, tapos yung mga Pinklawan, nag-combine sila. Talo yung Duterte Marcos. Si Aimee, pagkatapos si Sara, wala. Talo. 40% na lang. 2 years before the presidential election. Kita mo? Malayo pa. Saan kayo ngayon? Popolote ng mga DDS. Kung ang eleksyon ng Mayo 2028, sabi dito sa Tugunang Masa, at ang mga sumusunod ay ang mga tambalan para sa pagka-presidente at vice-presidente, aling tambalan? Yun ang tanong. Ang inyong iboboto. 44% ang nagsabi, Leni Robredo anya kami, at saka si Tulfo tandem. Robredo, Tulfo. Ibig sabihin, presidente si Leni, vice-presidente si Tulfo. Lalo pa siguro kung Tulfo Robredo. Babalik sa vice-presidente si Leni, kasi si Tulfo po, pumatas na. Sa last survey mga kababayan, pumatas na siya, hindi pa siya nagde-declare at ayaw niya mag-declare kasi hindi daw kasama yan sa plano. Hanggang senador lang daw. Sabi nga po mga kababayan ng magkapatid na Tulfo, wag na niyan ninyo kami isama dyan sa mga survey yan. Kaya sabi din, Atty. Sosa Falsis, Justin Robredo Tulfo tandem beats Duterte Marcos in March 2026 survey by Okta Research Group. This is the first time that Leni Robredo beats Sara Duterte in a survey. But this one is with hypothetical tandems. I strongly support President Leni Robredo and Vice President Raffy Tulfo tandem. Gusto ni Atty. Falsi, si Mel Santamaria din, Mel Santamaria, gusto niyang magpresidente si Tulfo kasi tough guy daw. At may 30 million followers sa YouTube. Ayun pa lang na mga followers niya, mga kababayan, in the bag na. Good governance, action agad, at angat buhay. Prinomote na ni Atty. Falsis ang i-attend sa lahat ng Pilipino. Much work needs to be done, reaching out to voters from Mindanao in the poorest of the poor, Class E. 23% lang Duterte Marcos sa NCR, sa Metro Manila. Ang undecided, 15% lang. So, kukunti. Kahit idagdag mo pa, ang undecided sa Manila, 15%, 38 lang sila. Yung undecided, idagdag mo pa sa tandem ni Sara Marcos, talo pa rin sa Metro Manila. Balance Luzon, 57%. Robredo, 23% lang. Duterte Marcos. Undecided, 20%. Sa Visayas na to, Bisaya si Sara, Bisaya, talo, Duterte Marcos talo. Robredo Tulfo, 48%. Duterte Marcos, 40% lang. Ang undecided, 13%. Sa Mindanao, of course,
kilalang baluarte ng mga Duterte, 5% lang sa Mindanao. Ang Robredo Tulfo. Duterte Marcos, 86%. Doon lang sila nanalo, 13% undecided. Sa socio-economic class, Robredo, Tulfo, almost patas po kasi yung margin of error nito. Sa ABC class, 35% ang Robredo Tulfo. 37, lamang si Sara. 37%. Pero almost patas siya sa tawag doon kasi may margin of error na 2%. At 3% nga, margin of error. Positive or minus 3% ang margin of error. So almost patas sila sa ABC, yung mga alta susyudad. Pero may 25% undecided. Sa D class, yung medyo masa, mas mataas po si Robredo at saka si Tulfo tandem. 47%. Talagang matatalo si Sara kasi Amy Marcos. Duterte Marcos, 39% lang. May 14% undecided. Sa E-class, yung pinakang 36% Robredo Tulfo, 51% Duterte Marcos. Then 13% undecided. So mataas siya doon sa mga yung pinakang mahihirap na mga kababayan na siguro mababa yung information na nakakakuan sa kanila, nakakarating at may na yung mga pag-analyze. Basta sa kanila, kami niya, Sara Marcos, Duterte Marcos kami. Kahit ano niya yung pinakang mahirap. 51%. So, ang sa totality, talo for the first time sa survey mga kababayan, talo na si Duterte Marcos ang panalo. At I think dire-diretso na to. Ang panalo Robredo Tulfo tandem. And tingnan natin kung sa mga susunod na mga survey, this could result mga kababayan sa pagbabago ng isip ni Leni. Kasi nag-announce na si Leni Robredo na hindi na niya. Pero ang dami pong gusto siyang ko pabalikin. Parehas itong dalawa, si Robredo, si Tulfo. Hindi man sila nag-announce. Ayaw daw nila. Yung gustong-gusto po na atat talaga, nag-declare na si Sara, si Amy, hindi pa man nagde-declare kung ano ang plano niya, pero kaladka rin siya ni kung ano ang sabihin ni Sara, yun ang susundin ni Amy. Sinabi niya yon, patagilidan niya, patuwad, lahat ng posisyon. Basta niya, sunod-sunuran ako na kuan po, na hypnotize mga kababayan si sigurado yan, talo tungkol kay Bato. O, tingnan ninyo ito. Si Bato de la Rosa mga kababayan, yung pagtatakbo nito mga kababayan, global na, viral, na publish sa New York Times, sa ABC News siya. Yung pagtatakbo, kaiya-iya. Ito ang totoong kaiya-iya. Footage captured federal agents chasing Senator Bato de la Rosa of the Philippines to enforce a war on drugs that killed thousands throughout the nation's parliament on Monday. He is under the Senate protection while facing an ICC warrant of arrest. Kaiya-iya. Pagkatapos mga kababayan, nagmamakaawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos after na i-bullshit niya, tapos sabihin nung Monday na yung ating Pangulo daw, ang Marcos, ang gobyerno niya, the worst government niya ito. The worst government, pagkatapos nagmamakaawa sa ating Pangulo. O ito yung gusto kong i-share sa inyo. Mula sa TV Patrol. Anong sabi dito ni Bato de la Rosa? Sabi dito sa report ng TV Patrol, ibinahagi ni Senador Ronald de la Rosa kung bakit siya muling sumipot sa Senado matapos ang 6 na buwang pagliban. Sabi niya, unang-una, magkakaroon ng change of leadership sa Senado. Pangalawa, mayroon kaming impending conversion
ng Senate into an impeachment court. Mabibigat po na rason yan. Trabaho yan, kaya kailangan gampanan ko yan. Pangatlo, nahiya na ako. Sige daw ako tanggap ng sweldo na hindi nagtatrabaho. Hindi naman po ako makapalang muka natanggap ng pera na walang kaunang effort na binibigay. Kaya nagpakita na ako, nagtatrabaho na ako dahil nakakaya sa ating mga kababayan. Kung totoo itong sinasabi niya mga kababayan, yung panahon na hindi siya nagtrabaho, 6 months, dapat hindi niya yung kubrahin. Pero kung kinubra niya, talagang makapal ang mukha niya. Tama ba? At malamang sa malamang, kinubra niya yung 6 months na sweldo kasi sayang man, milyon yon. At yung mga allowances. So ano ang sinasabi niya rito? Mga kababayan, ulitin natin. Unang-una, magkakaroon ng change of leadership sa Senado. So in-inform siya, tinext siya ng kanyang mga kasama. Magpakita ka na niya kasi kailangan tanggalin natin si Tito Sen kasi forthwith si Tito Sen. Ipalit natin si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sumakay daw, sabi ni Matibag, si Bato de la Rosa, sumakay sa sasakyan, kotse ng isang senador. Hindi man niya pinangalanan kung si Marcoleta, kung si Robin Padilla. Basta doon, hindi gumamit ng sarili niyang kotse si Bato de la Rosa. Nakisakay sa kotse ng isang senador. Nagsabuatan talaga sila. Ang intensyon is to stage a coup d'etat. Kaya nakita ninyo yon nung Monday po. Talaga, ang ginawa ni Bato, sabi sa kwento ni Bato, ni-wrestling daw siya, walang wrestling. Hindi siya hinabol, mga kababayan, kasi tinulak daw yung mga agents ng NBI na babae. Isi-serve yung warrant of arrest, bigla niyang itinulak. Babae pa yung ginawa na mag-serve. May paliwanag doon si Matibag. Iparinig ko sa inyo kung ano yung paliwanag ni Matibag. Nangyari kasi, dalawa lang, sinip ko na. Dalawang babae pa. Dalawang babae. Kasi, sumakay sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mawaluwag na roon. Nandun yung David, doon yung dalawang babae namin na INT. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand kung saan pasa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, tinakil niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalawang maleta, nakita niyo. Hindi ko lang alam kung ano. Kita ninyo? Kaya yung kwento niya, lahat kasinungalingan, mga kababayan, na ni-wrestling siya, hindi siya ni-wrestling, tinulak siya, o tinulak niya, nang isi-serve ng dalawang agents na babae, NBI. Tinulak niya, tapos diretso sa takbo. Supposed namin, kasi doon siya mag-i-stay eh. Doon ay maleta, pumasok siya sa kwarto. Pag sinundan na, hindi totoo yung sinabi niya dun sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. At kaya siya nasugat. Walang ganon po. Because inflicted ng mga agents. But Napakasinungaling ni Bato. Ano napalo sa staircase eh. Gustong manira sa NBI. So, well, I will not call it a mistake kasi tumatakbo siya. He's literally evading arrest, you know. So, tinanong nga sa akin yan, ba't na may habulan, nagtakbuhan? Sabi ko, tumakbo ko kaya hinabol. Kung hindi ko siya tumakbo. Kahit may habulan, sinisisi doon sa Senado. May habulan, sabi ni NBI Director Matibag, kasi tumakbo. Si De Lima po, walang habulan ng inarrest sa Senado. Sesyon ng Senado. Ganon din si Trillanes, walang naging habulan. Binasahan lang siya ng Miranda rights ng PNP. Kasi hindi tumakbo. Walang habulan na kundi siya tumakbo. Tumakbo eh. Yes. Nagulat ako, it's not the behavior of somebody who was a background of law enforcement.
yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, di ba? Yung mga tumatakbo sa batas. So, mali Correct. yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutunan lang din yan kaysa sa malalaki na agent. Babae na nga yung ginamit para hindi tumakbo pa rin. Entry. So, gano'n na nga yung nangyari. It's literally avoiding arrest. Tracking is a part of your fact-fighting. Yes. That is the commitment ko kay Senate President na we'll do our part. Nung tinignan ko, doon na pinadala na sa akin na markahan na yung mga pangalan ng tao. But will I not mention? Senator ba to? Tapos yung stop niya, tatlong stop niya. Sunod, malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kita mo? 3 meters away. Yung agent. So, hinahabol siya ng tulakan. Is there a possibility na may iba pang CCTV na nakipag-wrestling siya? Wala ko nakikita so far. Wala ko Yun ang nakikita. buo. Wala man talaga. Oo. Diretso. At inamin ni na yung sugat niya, hindi man dahil sa NBI, kundi yung madapa siya doon sa hagdan. Sa senator's entrance, takbo siya sa staircase. Tapos parang umakyat diretso sa office niya, naglock ng office niya. Well, kasama sila na sana may presence. Alam mo naman, minsan yung mga babae, sila yung ibigay nyo na ano eh. Meron din naman presence ng lalaki, di ba? Kasi nga, yung preparation natin na baka protocol, may laban, saka may mga sigurado, may mga security rin sa lalaki, di ba? So to avoid those things, no? Pero hindi ganun yan nangyari because I think his real intention is kung meron man talagang warrant, tatakbo siya, naiiwasan niya. Pero since dalawang cases na from the traumatic sa 2 cases na Yung nandoon, pero may blocking point pa, meron pang iba. don't you wouldn't it be fair to say that you could have been planned better? Kasi nga Hindi. So yun mga kababayan. Ito yung reaksyon ni Alan Peter Cayetano na ginamit lang si Bato o nasilo tuloy. We need to show the world, including our local law enforcers, that you cannot play around with the Senate as an institution. And if you are trying to prevent a member from attending, that is direct contempt of the Senate, sabi ni Alan Peter Cayetano. Binabanatan niya, playing around, ibig sabihin, ang pag-serve ng NBI sa Senado, mga kababayan, playing around ang term direct contempt. Sa pananaw ni Alan Peter Cayetano, sabi ng mga legal experts, wrong. Kahit si Atty. Caponan, wala niya sa batas. Lahat ng government buildings, hindi siya, tawag dito, exempted sa pagsiserve ng warrant of arrest. Walang ganon, sabi dito sa report ng ICC. ICC relying on states' cooperation to enforce its arrest warrants. The ICC said it relies on national governments para ma-enforce yung arrest warrants in surrender of suspects to the tribunal. An official of the ICC made the remarks after agents of the NBI attempted to serve the ICC arrest warrant against Senator De La Rosa in connection with ex-President Rodrigo Duterte's war on drugs, illegal drugs. The court relies on states to enforce its decision. States that have concerns about cooperating with the ICC are expected to address them through legal mechanisms provided under the Rome Statute. When states have concerns in cooperating with the court, they may consult the court in a timely and efficient manner. As Article 119 of the statute stipulates, any dispute concerning the judicial function of the court shall be settled by the decision of the court. Ito yung sabi ni Tito Sen. Pinaliwanag ni Senador Tito Soto, sinabihan niya ang NBI na makipag-ugnayan sa Office of the Sergeant at Arms para sa warrant of arrest laban kay Ronald Bato de la Rosa dahil hindi niya alam na papasok ang senador. Inaakusa ni Bato, trinidor siya. Hindi naman daw alam
mga kababayan ni Tito Sen na papasok yung senador. Kaya pinapa-coordinate niya sa OSA, sa security. Mag-coordinate niya ngayon. Ngayon, during this session, biglang nag-announce itong si Alan Peter Cayetano saying to the floor, ang nagpipreside si Tito Sen, Senator Bato de la Rosa niya is around. He is there in the building. Ayun na, mga kababayan, nagkahabulan. Kasi nga po, gustong magbotohan sila para sa change ng leadership. So, ang ibig sabihin, nagsabuatan sila lahat. In-invite ng minority, ng majority na ngayon. In-invite na ni na Alan Peter Cayetano ng DDS senators, si Bato, para pumasok, para lang bumoto. Inamin mismo ni Bato. Kaya ang nagpahama kay Bato, ang minority, yung mga kasama niyang senador, ang nagpahama kay Bato. Ribulto ni Bato, ang bagong bayani. Ginawa na po, mga kababayan, ang ribulto si Bato. Sabi pa ni Bato, pwede naman akong titira dito hanggat senador ako eh. Yun pa, makasave ako ng gasolina. Pagbiyahe from bahay to Senate. Gusto nang tumira, mga kababayan, sa ito. Urging you to surrender to authorities and rate of punishment, remedies. Ano yung actually, Kinukunan siya ng reaksyon doon sa resolusyon na para sumurrender na siya. Bigyan daw siya ng pagkakataon i-avail yung legal remedies. Gusto nang tumira sa Senado. Libre daw siyang kuryente. Sir, sabi ka nga po ni NBI Chief that you were evicting arrest. May dalawang NBI agent mga babae na lumapit sa inyo. Tapos parang, pumilas kayo sa kanila. Ano lang? Isang tanong kayo. Tatawa-tawa pa siya, no? Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya. Kasi nag-viral yung pagtakbo niya. Sa harap ng Senado. At ngayon makikita dito sa side natin, itong mismo Senado, nakapalibot na siya nitong ating mga kapulisan. Ay, yung mga pulis nasa Senado na. Dito sa left. Ayan. Oh. Kasi magra-rally ngayon, mga kababayan. Ayan, dumating na yung mga nagra-rally. Kaya importante talaga po, importante talaga po, mga kababayan, na alisin dyan si Bato. Kasi yung iba, yung mga supporters niya, mga maisog, tapos may mga rally na yung mga anti-Bato, anti-Digong, anti-Sara, na gustong papanagutin si Sara, mga kababayan. So, magkakalaban-laban, magkakagulo. Ayun man lang, mga kababayan, yung ating video ngayon. Maraming salamat. Ako po si Dante Marabigas. Bye-bye. God bless. Sperming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.